sa panalangin, naka-red caps, kumbaga naka-prepare ka doon sa panalangin. Pero dumadating sa punto na nagiging biktima. Nagiging biktima ng mga Kristiyano na to, lalo kung bago ka sa trabaho, andiyan, tutuyain ka, kasi alam mo na isa ka Kristiyano, isa ka preacher, papahiyain ka sa maraming tao, tinitingnan ko magkasana. Kasi pinaka-worst yung, kunyari i-welcome ka, pero may pinaiinom na sa'yo mga bagay na hindi mo alam. So, ang maiiwan sa'yo bilang Kristiyano ay galit. Kasi naging biktima ka, wala kang ginagawa, di ba? Kung bago ka sa trabaho, makikisama ka. Maiiwan sa'yo galit. Kasi ako napakinggan ko yun, nagagalit ako, bakit ganun na nangyari. Pero paano mo, ang tanong, paano mo i-assess yung sarili mo sa ganung pangyayari na kung ang naiiwan sa'yo galit at kung mapasok ka, nakikita mo yung mga tao na to na gumawa sa'yo. So, paano mo siya i-assess? Paano mo i-examine yung sarili mo? Na wala ka namang pinalama o wala ka namang nilabag para maging biktima ka sa ganung pangyayari. Ano yung gagawin mo? Kasi kung sasabihin natin na kailangan i-examine mo yung sarili mo para kumain ka lang sa tinapay at ng kain, paano mo siya aalisin kung sa araw-araw nakikita mo yung word sa Bible naman, maraming example yan yung ganyan pong challenge, hindi na naman tayong bago yan Kahit sa mga unang Kristiyano po, nakaranas nung isolation na parang ikaw sa nakapaligid sa'yo, hindi ka sang-ayon sa mga nangyayari sa mga nakapaligid sa'yo. So yun po, patuloy natin na, pagpatuloy tayo na huwag tayo makikiayon sa sanlibutan. Yun naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. At doon naman sa kung paano natin i-assess yung ating mga sarili. Kung alam naman natin na sinusunod naman talaga tayo sa utos at hindi tayo nakikisama sa mga masasamang ginagawa ng nakapaligid sa atin. So doon, nagagawa naman natin yung ating self-examination na hindi natin hinahayaang marumihan yung ating bukid ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo nakikiayon sa kanilang mga gawa. No, sa gayon, napapanatili po natin yung malinis na bukid sa atin. So yung galit, natural naman na ating nararamdaman po yun. So, lalo na pag tayo nakakaranas ng discrimination, isolation, pero po, patuloy, tama po sila rin, patuloy po tayo kung sa, ganun po talaga, yung nagtitiis tayo, patuloy po tayo doon sa pagiging banal, yung binubukod natin yung ating mga sarili, doon sa masasamang ginagawa ng sanlibutan ng mga taong nakapaligid sa ating community, nakasurround sa atin. Kasi may tanong din ako kasi na sa kabila ng panalangin mo, protection na hinihingi mo, parang ang Kristiyano nagiging instrumento para makorek yung iba, samantalang ikaw ay nakahiya na o nasaroon ka rin. Opo, makikita naman po natin, di ba, sa ibang mga Kristiyano, sa mga apostol, na napapahiya talaga sila. Kaya nga sabi sa atin, di ba, magalak kayo kapag, napaka-ironic na magalak kayo kung nakakaranas kayo ng paghihirap, persecution. Yung sinabi sa ating sinaunang Kristiyano. Gawin natin inspirasyon nyo na tayo talaga nahihirapan sapagkat iba yung ating paniniwala at kilos sa sanlibutan. Yun nga irony na magalak tayo kung tayo ay nakakaranas ng paghihirap at persecution. Dagdag ko lang po doon sa sagot ni Brother na. So yung galit po kasi as part of our emotions, that is valid. Pero kung ako po kasi personally, syempre sa trabaho, nararanasan po natin makisama. Yung pakikisama po kasi normal yun sa trabaho, kahit pa sabihin Christian ka or part na ng kahit anong religious group na devoted ka. Pero yung galit po kasi dapat inaalis, iniiwanan po natin kasi emotion po siya. As a Christian, kailangan po natin magpatawad. And ako po personally, bilang na-experience ko, ginamit ko yung sarili ko as an instrument to transform. Kung halimbawa, na-influensyan ako sa masamang bagay,
So ang ginawa ko po, ginamit ko sa sarili ko to transform them. Ang ginawa namin sa trabaho, every Saturday nagkaroon na lang kami ng parang devotion, Bible, worship, fellowship kami na magkakasama. So, kumbaga may nangyaring ganon, pero ginamit mo siyang instrument para sa mabuting bagay, para dati sa paglilingkod. Pwede lang ako magpasalamat sa mga kapatid. Kukwento ko lang yung tungkol sa nangyari sa akin dito at saka sa akin. Kasi mga kapatid, maraming salamat sa mga tulong na nakuha namin sa pagkapasipel kay Mrs. sa ating asosasyon. Thank you. At kasi ang pangyayari noon, nung kami dumating sa bahay, napasabit yung kanyang paa pababa. Nasa bahay na kami. Napasabit yung kanyang paa pababa niya. Ngayon, nahulog siya. Hindi naman siya nakakapit sa akin. Nabagsak siya. Napatama yung kanyang likod. Sa kahoy na yun. Ngayon, kami nagpapasalamat dahil nagbigay siya ang ating church ng tulong. Maraming salamat sa inyo mga kapatid dahil galing sa atin. Mga bagay natin ito. Ngayon, ako naman, noong Sabado, naligo naman ako doon sa likod ng San Sebastian. May mga bato doon, bakit ako? Kasi mga bata, talo na sa tubig. Ang tubig na may hanggang dito. Eh, hindi ko na nakikita yung bato sa ilalim. Ngayon, mga bata, talo na ako. Ako naman nakita rin dito. Hindi naman ko sa talo na ng mga bata ako dito sa... Yung parang may bato sa ilalim. Tumama yung aking sakong. Ay nabugbog na sa amin kasi nalandog. Nabugbog. Ay siyempre, ginawa ko kagad, lagyan ko kagad ng yelo para hindi umitin. Kasi matutulog ang dugo dyan pagka hindi mo kagad lagyan ng yelo. Ang nabubugbog, kailangan yelo kagad, malamig. Para hindi umitin. Ngayon, paano mga 3 araw, yung mga kumpare ko doon na putulan ng paa, mayroon siyang saklay. Hinirang ko muna. Kasi mahirap pala yung paa. Kasi ang paa, siya nagdadala ng ating bigat na katawan. Pag itong nasira, mahirap pa tayo libakan. Mahirap pa lang libakan ng 4 ang paa. Ngayon, 3 na lang pa. Kaya, tinutulungan ko pa rin sila dahil kapag na-time naman ako. Kaya, nadalo. Hindi ako napasama sa... Hindi naman natin masabi na natin tatalunan dahil hindi natin kita. Buti tulong pa ako. Lesson learn yan. Dapat huwag tumulan sa mga Kaya ingatan mo yung mga kapatid na pagka may mga bata kayo basta tatanong. Hindi ka tulad sa swimming pool, wala kayo tatamaan. Swimming pool, pagka mababaw, mauntog din ang ulo nyo. Nangyari na din sa akin yun, kaya huwag kayo tatanong na ulo. Paan na lang, para yung paan na lang ako ha. Namiss mo siguro maging bata, ha? Pare, oo. Baka bumabalik na sa pagkabata. Babalik siya pagkabata kasi. Kasi, ano mo, excited tayo pagka tayo naliligo. Kasi, alam mo, yung parang mawala yung mga stress natin, mga ganyan mga bagay. Pero ang accident talaga, darating na namin. Hindi tayo masabi ang accident. Ay darating sa atin. Na hindi natin alam. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. At ako'y tatapa pa. Salamat. Morning po sa ating mga kapatid at maraming salamat po. Bilang isa po sa kinaugalingan po natin tuwing may bagong mukha po sa ating pamilya ay pinapakilala po natin po si Brad po. Welcome po sa church po. Dati na po. Dito po? Nagkaroon po ako dito. Okay po. Ay, ko po nakita. Welcome back po, Brad. At may ibang announcement pa po pangilan po sa atin. Mayroon pa ako parang tanong. Hindi sa ating nakasulat na yan. Nabasa na, nilagyan ni Brother Jason na yes. Kasi
Tama, nabasa na, nilagay niya yan, yes. Opo.